Yo guys, what is up? This is Coro and welcome back dito sa ating channel. So for today, ang di-discuss or ang pag-uusapan natin ay isang play-to-earn project, and this is from Ronin Network. And this project is called Planet Horse. Before we start, I would like to clarify na hindi ako financial advisor, so anything I say is not a financial advice. Hindi rin ako affiliated and hindi rin SEC registered yung pag-uusapan nating project ngayon. And lastly, syempre, always do your own research, lalo na kapag mag-invest ka sa mga ganitong project. Kasi lahat ng crypto projects is risky. So with that said, tara proceed tayo with this video of Planet Horse. Yo guys, as you can see, ito yung Planet Horse. So, ito yung mga horses ko. So currently, meron akong 51 horses and isa ako sa mga top holder. Meron akong dalawang legendary, dalawang epic, tapos mga rare, tapos the rest is uncommon and common. So and as you can see, hindi ako pinalad. Meron kasi silang highest rarity which is mythic. So hindi ko yun nakuha despite of minting several horses, no? Pero yung iba guys, konti lang yung minute nila. Pero nakakuha sila ng mythic. So swertehan talaga when it comes to minting. And as you can see, pwede siyang i-level up. So by the way guys, hindi ko i-discuss yung mismong white paper nila. Ang di-discuss ko dito is yung gameplay nila. So proceed tayo sa gameplay. So paano ba laruin itong si Planet Horse? So syempre, unang-una kailangan mo ng horses. So kailangan mo siyang bilhin or saan nga ba makaka-obtain nito. So pwede ka makabili ng horses nila dito sa OpenSea or sa Sky Mavis Marketplace. So check niyo lang both sides kung saan kayo mas familiar or kung saan mas baba yung market. Kasi guys, pwedeng magkaiba yung market price nito. And yan guys, so as you can see, meron tayo ditong iba't ibang rarity. So pwede mo siyang itawag dito, filter. Yan, so meron tayong mythic, legendary, epic, rare, common and uncommon. So, ang lowest natin is currently 29.79, which is tinatawag nating floor price. And by the way guys, ang minting price nito originally is 25 RON. So, above naman siya sa minting price, and nag-dump nga to last time, around mga 11 to 13 yung common. Pero nung nag-live na yung game nila, tapos nakita nila na valuable naman yung mga commons. So, marami nag-sweep ng floor or bumibili ng commons. Kaya, ayan, tumaas yung floor price natin. So anyway, after mo bumili ng mga horses, so syempre i-check nyo yung stats nga pala niyan. Meron tayong max stats na tinatawag, which is pwede nyo i-check sa kanilang white paper. And aside from stats, so hindi kasi updated yung stats na makikita nyo sa OpenSea. So for example, itong legendary ko, level 10 na siya. So mataas yung stats niya pag tinignan mo dito sa game. Pero pag tinignan mo siya sa OpenSea or any marketplace like Sky Mavis Marketplace, hindi ito yung makikita mong stats. Ang makikita mong stats is yung base stats niya. Pero dahil nilevel up ko siya, pagka ginamit ko siya sa game, mas mataas na yung stats niya. So isa sa mga update nila is magkakaroon sila ng horse browser. So doon makikita mo yung talagang actual stats ng horses. So in development pa yan and inaabangan pa natin. If ever naman, dito sa kanilang Discord server, makikita nyo meron silang marketplace na channel. So pag pumunta ka dyan, pwede mo makita yung mga nagsisell dito. And for example, going level 4, nagbebenta siya, no? So DM for offer, tapos nandito yung link niya. So dalawa yan, Sky Mavis Marketplace, tsaka OpenSea. And nakalagay naman dyan, level 3. Pero syempre, mag-iingat kayo kasi baka may mga ibang scammer dyan na na-edit lang yung level pero hindi pala mataas yung level. So, ingat-ingat na lang kayo. And syempre, i-legit check nyo siya or magpa-vouch muna kayo kung legit yung seller dito. And oo nga pala, huwag kayo mag-P2P as much as possible through marketplaces lang kayo para iwas scam. Pero kung tiwala kayo doon sa seller, okay lang naman. Depende na lang talaga yun sa inyo. Pero as much as possible, iwasan nyo yung P2P. So yan, after ko discuss yun, yung stats nila, tapos kailangan mo ng horses, tapos may level, meron din tayong tinatawag ditong items. So may iba't ibang items tayo and pwede mo siyang i-equip once na nag-level 2 ka. Ayan guys, as you can see, yung mga rare ko is level 2, kaya pwede ko mag-equip ng isang item. Pero pagka level 1 pa lang yan, so hanap tayo ng level 1. So ito guys, as you can see, ito yung mga common and uncommon ko, level 1 lang siya. So hindi siya pwedeng lagyan ng items. And meron din silang tinatawag dito na bruised. So parang nasusugatan yung kabayo mo every time matapos yung mismong race. And by chance lang siya. So minsan hindi naman siya nagaganon, minsan nabubruise talaga siya. Kapag nag-bruise siya, kiklik mo lang yung restore, tapos magbabayad ka ng P-horse or yung token nila para ma-restore mo yung mismong kabayo mo or para gumaling siya. Pero kapag level 1 siya, wala siyang bayad. So after that, ang didiscuss natin is yung kanilang energy. So energy, ito makikita mo 23/48, pero ang default niyan is 12 lang na max energy. So dahil pinapataas ko yung level nito, mas tumataas yung capacity ng energy ng kabayo ko. And ang required energy, kada isang race is 12 energy. And nagre-restore yung energy natin every 6 hours. And as you can see, meron silang time dito. So ang next natin is
4:07 kasi ngayon guys sa time ko. So, ang next natin is 8 PM. So, ang restore ng energy na dito is 8 PM, 2 AM, 8 AM, and 2 PM. So, yan guys, I think na-discuss ko naman yung mga importante. And syempre, i-discuss ko rin yung items natin, kung ano yung mga, ano yan, parang mga effect. So, meron tayong common potion. So, pampataas yan ng experience na nakukuha kada race. So, 50%. Meron tayong hay. So, is, ano to, pang energy or pang refill ng energy instantly. So, 4 energy. And medyo mahirap siya makuha dun sa chest, which is papakita ko sa inyo mamaya. Meron silang saddle. So, yung risk ng injury mo is madi-decrease kapag gumamit ka nito. Meron din mga superior XP, which is madodouble yung XP. Para lang din siyang yung XP kanina. Pero yun, kasi 50% ito is 100%. Meron din silang horseshoe, so scoring better position by 10%. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga scoring position na tinatawag nila dito. So, meron pa isang item guys na hindi ko na-discuss, itong pumpers. So, ano siya, parang drugs na ini-inject dito sa kabayo natin. So, pwede siyang pampataas or pampalakas ng kabayo mo during races. So, medyo tataas yung chance na mag-higher yung position niya during race. Pero, at the same time, medyo tataas ata yung probability na ma-injury or ma-bruise yung ating horses. So, dito man tayo guys sa So, tapos na tayo sa item, sa restore, sa rewards. So, dito sa rewards tab, pwede mong i-track yung mga rewards ng horses mo. And kapag binili mo lang siya sa marketplace, makikita mo rin yung mga past rewards niya doon. Tapos, pag clinic mo itong start, syempre mag-i-start na siya. And yun na yung papakita ko sa inyo. Pero before yun, gusto mo na pakita sa inyo muna yung chest nila. So, meron silang tinatawag na chest dito. So, pag clinic mo itong buy chest, mapupunta ka dito. So, for example, bibili tayo buy chest. So, bili tayo ng isa. So, pwede ka bumili ng 10, tapos pwede naman kahit ilan. So, for example, isa lang muna bili natin. Ayan, isa. For the sake of this video, mag-open tayo. Ayan, isa. Pag in-open mo yan, guys, may random item ka na pwedeng makuha, which is yung mga pinakita ko sa inyo kanina. And ang pinakamahirap makuha doon is yung 5,000 P-Horse. So, meron din tong laman na P-Horse, guys, 5,000. Tapos, meron ding hay, which is yung mas gusto ko makuha kasi pang-restore nga siya ng energy. Kung mahilig ka manood ng sports, esports at iba pa, alam mo na ang sasabihin ko. YoHoHo.bet, so supported to ng iba't ibang mga countries at syempre, iba't iba ring mga currencies. Meron tayong iba't ibang mga sports dito katulad ng volleyball, basketball, even ice hockey. At syempre, hindi mawawala ang esports natin at syempre, iba't ibang mga games. Meron sila mga welcome packages dito at syempre mga bonuses na kapag first time deposit ka dito. Kaya naman kung mahilig ka sa sports, esports at iba pa or gusto mo lang talaga maglibang, just go to yohoho.bet at itry mo na ang swerte mo. Now let's go back to our video. So going back, ayun, meron silang race all nga pala by the way, pero hindi ko siya ginagamit kasi medyo malaking bayad ng race all nila, hindi siya libre. So 50 P-Horse ata per kabayo. And papakita ko sa inyo yung reward. So, una is ito muna, yung legendary ko na level 10. Para medyo ma-inspire kayo. And medyo malaki kasi yung reward nito. And sana, first play siya. So, click natin itong start. So, yun guys. So, upon clicking start, meron lang siyang short na animation. Ayan. So, nakachamba tayo. Meron tayong first place. So, tamang-tama sa demo natin or sa video natin. And first place nakuha ko kasi yung 3,040 horse tokens or P-Horse token. So, magkano nga ba to right now? So right now guys, ito yung kanilang token which is 0.009757. So right now, yung equivalent nung nakuha nung legendary horse ko is $2.9 US. And kaya mag-raise nung legendary ko up to 5 per day. So kapag for example, times 5 mo yan, times 5. So $14 ang pwede ko makuha dun sa legendary horse ko na isa per day. Pero syempre, hindi naman laging first place yung legendary ko. And possible na ma-injury siya, so mag-buy din ako ng P-Horse. And medyo masakit yung P-Horse na required kapag legendary na level 10 na yung mismong horses mo. Pero nga, marami kasi yung horses. So, yung ginagawa ko dyan, yung mga common and uncommon ko is pinang-farm ko ng medal, which is explain ko rin sa inyo. So, and going back, X natin to. So, para saan nga ba yung mga medal? Ayan, so, ito yung mga P-Horse natin. Tapos, meron ako 40k ngayon, tapos 46. So, yung ating medal is pang level up. So, for example, itong legendary ko na horse, ano na lang, try natin ito. Sige, try natin itong legendary ko na isa. So, start muna natin siya para makuha tayo ng XP, tapos i-level up natin siya. So, medyo swerte yung video ko ngayon kasi malas-malas lagi itong isang legendary ko dati. Ayan, so, ayan, as you can see, nakuha tayo ng XP. So, lumampas na siya doon sa kailangan para mag-level 9. So, click natin itong level up and makikita nyo na may required siya na medal. So, ayan. So, ang requirement niya for level 9, from level 8 to level 9 is 6,000 P-Horse token and
30 medals. So, click natin yung yes kasi gusto ko siyang i-level up. So, upon clicking yes, sobrang bilis lang. Makikita mo na yung new level niya and new stats. Tapos, meron tayong energy bonus na 4 tuwing nagle-level tayo ng horses. So, yun guys, so as you can see, nag-level up yung horse natin and nadagdagan yung energy natin. Dapat 4 na lang to, naging 8 siya. So, papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung hay. So, meron akong hay kanina, di ba? So, items. So, click natin itong hay. 4 yung yung ma-restore nito ng energy. And ang required natin to raise is 12. So, 8 plus 4 is 12. So, para makita nyo na pwede ako mag-raise after ko gamitin itong hay. And as you can see, tumayo yung kabayo natin kasi pwede na siya ulit mag-raise. So, click ulit natin yung raise para mag-raise ulit siya. So, swerte talaga yung video guys no? Kasi pag tinignan mo talaga yung history nito, sobrang baba lagi ng position nitong horse ko na to. And after nyan, nagamit na natin yung mga energy niya, mag-i-sleep na siya. Tapos, tatayo na lang ulit yan or pwede mong gamitin kapag nag-12 na ulit yung energy mo. So basically, ganun lang laruin si Planet Horse and may mga future updates sila katulad ng breeding and yung stable. So yung stable, hindi ko pa masyadong alam kung ano yung feature nito. Pero yung breeding, yun pwede tayo mag-breed ng mga horses. And yung mga horses nga pala ngayon, so papakita ko sa inyo ulit, itong Origin is matataas yung breeding count nito or yung max na breed na pwedeng gawin. So kahit yung common nito is medyo mataas. Tapos guys, yung mga offspring or yung magiging anak dun sa breeding ng mga Origin is 3 max breed lang yung kaya niyang gawin. So hanggang 3 lang yung kaya niyang gawin. So dito, sa mga Origin na to, I think medyo magmamahal pa to kapag lumabas yung breeding nila kasi mas madaming breeding count yung pwedeng magawa nito. And sabi nila guys, upon releasing yung breeding feature is mag-release din sila na pwede mong i-trade itong mga medals. So if ever marami kang common or uncommon, pwede mong ipunin yon or kung ayaw mong gastusin sa pang level, pwede mong ipunin tapos abangan natin yung feature na yun kasi pwede natin siyang i-trade sa ibang mga player. And I think magre-release pa sila ng ibang items which is pwede mong bilhin gamit yung medals. So lastly guys, so bago ko end yung video, ang diskarte ko lang dito is nile-level ko yung mga high rarity ko na horses. Ayan, so for example, itong legendary and epic. Tapos yung rare, uncommon, and common ko, hindi ko muna masyadong nile-level. Itong rare, hindi ko pa sure kung i-level up ko pa siya. Pero right now yun, ginagamit ko sila lahat pang farm and ayan, nilalagyan ko ng items yung mga rare ko kasi pwede ko naman siyang lagyan. And syempre, para mas mataas yung chance na mas maganda yung rewards na makuha niyo. So, I think yun lang guys for Planet Horse. And if ever may update ako dito, syempre magpo-post na lang din ako sa ibang social media channels ko. So, make sure na i-follow nyo rin ako doon. By the way guys, yung dev nito is proactive. Tapos, lagi silang nag-update sa community. Tapos, ang commit niya is every Friday and Sunday magkakaroon sila ng update sa game para mahabol nila yung mga ibang updates nila. Katulad nitong Race All, kaka-update lang nito recently. Tapos I think ang next target nila is yung horse browser. So para mas madali tayo makakita ng mga horses na pwede nating bilhin or trade sa market. So yun lang guys for Planet Horse and see you na lang sa next video.